succulents, nag-harvest tayo. Ngayon naman, after harvest time, yan, ready na nating itanim sila. Cuttings, at na-air dry na po natin to ng almost ilang araw na tayong pagkaputol nito. Ang kukunin lang naman natin konti, yung mga nasa ilalim, tanggalin natin. Ganyan. So, ito na si Unang. Nilatagan na namin ang sapin. Diyan na namin lalagay yung mga nakakulog pa rin sila. Parang naka-greenhouse, yung ating. Hello everyone! This is Sir Misun of Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, kung naalala nyo, nung nakaraang video natin, nag-cut tayo ng mga succulents, nag-harvest tayo. Ngayon naman, after harvest time, yan, ready na nating itanim sila, At samahan nyo ko, ngayon kasi ay araw ng repotting dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Kaya naman, magtatanim tayo at magpaparami. Kaya samahan nyo kami. Kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back. Nandito tayo sa repotting area kung saan, ayan, nakita nyo yung mga potting mix. Nalilipat sila ng mga halaman dito. Pero yung gagamitin kong lupa lang dito, ordinary lang kasi pauugatin naman sila. Kasama ko si Unang, tsaka si Iskiri ngayon. Yan, Unang, maway ka naman dito. Hello po. Yan. Nang umaga po. And eto naman si Iskiri at sabi po. Ano yung sinasabi mo, Iskiri, sa kanila? You tell me. You tell me. Okay. Let's go na at simulan na natin ang ating repotting. Bago tayo mag-repot, andito tayo ngayon sa ornamentals naman, sila rin nagre-repotting ng mga nandito. Nakumawin naman kayo dito. Eto po, Mini Dino Ornamentals. Hoy, Piday, kaway. Mini Dino Ornamentals. Ayan o sila. Ano yung tinatanim nyo? Mga adenium. Wow, ang lalaki na adenium. Ang gaganda ng mga bulaklak na adenium nila. Pag interesado po kayo sa adenium nila, mag-message kayo sa Mini Dino Ornamentals. O, balik na tayo din sa ating mga succulents. Dito naman po, ayan, nagre-repot naman po si Iskiri ng snake plants and iba pang mga succulents. Dito po kasi sa lowland, kailangan po nating palitan ng lupa, para po, yan, mabuhay sila, Kasi dito po pang greenhouse. Pag pang greenhouse natin, ingat na ingat tayo dun sa ating mga succulent niya ma-over water, Kasi yan po sisimula ng root rot. Yan po ang ginagawa. Tatanggalin po sa ng plastic. Tapos po, yan po, isa-isang tatanggalin ang mga lupang parang clay. Actually, ito naman po, pwede naman po yan kung halimbawa mamimaintain nyo po at mag-iingat kayo sa pagdidibig, Pero sabi ko nga, pag stable na po yung halaman, tsaka nyo po ganyanin, yung mga iba't ibang lupa. Kasi dito nag-experiment kami, kapag matagal na yung succulents, okay na, naggaganyan yung mga lupa niya. Ibig sabihin kasi nakakapit na yung roots nila, medyo may laban na po, sa lupa. Pero kung halimbawa po, bago-bago pa lang, yan, palitan nyo muna po para safe kayo, yung halaman nyo, So ngayon naman, kung maalala nyo, ang dami nating mga, yan, cuttings, at na-air dry na po natin to ng almost ilang araw na tayong pagkaputol nito. Dahil may dumating pang mga halaman, siguro mga 3 days, So yan, tatanggalin natin yung mga ganyan, yung mga ilalim. Yan, yung mga extra daon sa ilalim, tapos tatanim natin. Pakita ko muna sa inyo yung pagtatanim natin ito. So eto na, magtatanim na tayo. Gagamitin natin lupa yung pinag-uprootan, dito sa ating mga cuttings kasi gusto natin magkaugat lang sila, Tapos saka na lang natin dilipat kapag halimbawang nagkaugat na sila. Pero for the meantime, ito kasi balak namin ilagay dun sa ating bukid, gagawa ako dun ng isang maliit na padamihan or propagations area. So ito, meron pa siyang mga nasa ilalim. Ang kukunin lang naman natin konti, yung mga nasa ilalim, tanggalin natin. Ganyan. Yan. Okay lang yan. At ito, huwag nyo itapon, kasi mga pinagkatan, kasi pwede pa yung patubuin. So, gaganyanin lang natin, Tusok lang yan. Ganyan lang po, kasimple.
yung pagtatanim niya. And tingnan nyo, kanina mukhang etiolated siya, pero tingnan nyo ngayon, naitanim na, di ba? Kailangan lang talaga tanggalin. Tapos, yan. Ganyan. Sa Highland, ginagamit po ito. Ito po yung ginagamit sa mga succulents yung ganito. Parang lupa lang po ng bundok. Ganyan lang po yung ginagamit nila doon. At nabubuhay na po yung mga succulents nila doon. Basta po, maaraw. Kasi po doon sa Highland, makita nyo po na ang mga succulents doon, nasa bukid-bukid lang. Yun po, At, makukulay sila doon, Anyways, dahil po dun sa lamig ng panahon. Ngayon, yan. Natin, marami tayo. Dito. Ito, ang dami. Malaki. Tanggalin natin yung mga nasa ilalim na dahon. Yan. Tanggalin natin yan. And, ayan. Yung iba natatakot, huwag kayong matakot kasi tutubo rin naman yan, Sabi ko nga, ang bilis-bilis tumubo nito mga Yung malalaki, dahon, hindi niya kailangan kasi mas maraming dahon, mas maraming sustansyang pupuntahan. Matagal makapag-develop ng roots, kaya tatanggalin natin yan. Kasi gaganyan lang natin siya. And, look. Yan. Diba? And, yan. Ano pa tayo dito ang iba-ibang klase, Ano pa tayo dito mga iba-ibang klase. Mga succulents na tatanim. So, ano natin? Ano pa? Ito mga Mendozae, Pag mga Mendozae, dagdagan natin yung mga ilalagay natin. Siguro mga 5 ganito, pero hanap muna tayo ng mga yan, tatanin natin mga Mendozae. Maganda ang mga Mendozae kasi tingnan nyo po, nagkakahoy yung kanyang mga stem. So saksakan na lang natin, hindi ako makakita, pero putulin nyo muna. Ito masyadong mahaba yung roots, yung stem niya. Pwedeng yung stem niya na yan, sama nyo dyan, iyan nyo, itusok, pero pwede rin naman hindi. So, ganyan ang gagawin natin yan sa ating Mendozae. Kasi, pag halimbawa pong nagkaroon naman yan ng roots, itong mga ganito, yan, tutubo rin po yan, magkakadakon din po yan, Kaya, okay lang po na isama yan dyan. So, yan. Yan lang naman po pagtatanim ng mga diba? Okay. So, tatanim muna tayo ng mga succulents and mamaya papakita ko na sa inyo yung ating natapos, Eto na nga po at natapos na tayo ng ating pagpropagate. And ayan po yung ating mga naitanim. So, nakailan tayo? Almost 100 pots or 100 plus pots pala, Yan yung ating naitanim na mga succulents mula doon sa hinarvest natin. Nagdagdag lang tayo ng konti. Yan. At yan. Mga itanim natin. Ang dami pala, Kapag talagang gugustuhin mo talagang magpadami, madami kang makukuha, So, target natin every week ay makapagtanim tayo ng 100 pieces, para yan, pag nagkaugat yan, edi maganda, buhay na sila, So, hanapan muna namin to ng paglalagyan. So, binabala ko tong lagay dun sa may bukid, kasi maganda yung araw dun. And bala kong gumawa dun ng parang tunnel ng mga succulents. And ayan yung ating mga propagations dito sa lowland. So eto, meron pa tayo ilang itatanim, kaya lang niyaan ko muna and air dry natin muna yung iba. Pero ayan, yung mga dahon ginanyan namin, meron pang nakuha mga dahon na iba, unang, tapos ayan, nigigilang dyan, tapos spray lang yan ng tubig, kapag halimbawang tanim na. Tapos yung iba kahit 3 araw after nyo titigan, and
balak namin, dahil hindi naman madalas umulan ngayon, doon natin lagay sa bukid. Tapos saka na lang diligan, ano, kapag bawang kailangan natin. So ito, spray lang po lagi para tumubo. May makikita po kayo dyan mag-sprout na babies kapag bawang tumagal. So eto na kami ni Una, papunta na kami dito sa Mutay. Nadudulas-dulas ako dito. So eto siguro, ayan na, pwede naman yan. Ito ang pansapin natin. Isa natin lalagay doon. Hindi natin. Dito Una, dito malagay. So dito na yung binabalak ilagay yung ating mga succulents. Lalatagan natin dito. Yan. Ito na, arawan sila maganda dito. So yan. Ito tayo maglalagay ng ating succulents dito sa pin. So ito na si Una. Nilatagan na namin ang sapin. Diyan na namin lalagay yung mga succulents natin. Ito na at nakapaglagay na tayo, no? So target natin, mapuno natin yung ating nilatag dyan, ano? Tapos gagawin ko is gagawa ako dito ng parang maliit na tunnel, ano? Plant tunnel para sa kanila, na para nakakulog pa rin sila, parang naka greenhouse, ano, yung ating mga yung patubong succulents. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo na yung pagpapadami natin ng mga succulents dito sa lowland, and I hope lalo pang dumami yung mga succulents natin. Thank you so much sa inyong panonood. Sa mga interesado sa ganitong topic, plants, gardening, at syempre yung mga updates sa ginawa nating activities dito sa mga succulents, ano, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, at yun lang po, Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!